1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, ang ganda ko ay mananatiling maganda. Fresh overload. Charot, wala kaming paso kasi nga Teacher's Day. May activity for the teacher pero syempre hindi na ako pumunta. Wala naman ako eksena doon. So tama nang nandito ako sa bahay at pahinga. Ganon. And then ayun na nga. So syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At saka syempre, sa mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At saka sa mga makasolid na Mama Sam dyan. So maraming salamat. So kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay bongga. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, eto na nga para sa una nating chika. So, medyo nagluluksa ngayon ang mundo ng pageantry. Siyempre sa pagkawala ng dating Miss Universe Philippines noong 1989 na si Sarah Jane Paez Santiago. So, hindi ko alam kung ano yung kinamatay niya pero ayun na nga, truly talaga to na pumanaw na ang dating Miss Universe Philippines or Binibining Pilipinas Universe na under ng Binibining Pilipinas. So, si Sarah ay nag-compete noon sa Miss Universe noong 1989. Actually, hindi ko pa alam yun kasi naririnig ko na si Sarah, hindi ko siya masyadong kilala. Nag-start kasi ako manood ng Miss Universe or ng Binibining Pilipinas time nila Rufa Gutierrez noong 1993. So, yon. So, lahat yon kilala ko na yon. Pero yung mga past, hindi ko talaga sila ako talaga, kilala mo kasi alam mong lumaban, ganon. And then, of course, condolence sa family ni Sarah. And then, ayun, nakakalungkot man, rest and peace at saka ipagdasal natin siya para sa katahimikan ng kanyang soul. Diba? So, yon. Ay, nako, ganun talaga ang buhay. Medyo nakakalungkot, diba? But laban. So, yon. So, para sa sumunod nating chika, ito na nga. Sabing ganon, may magbabalik daw sa Miss Universe Philippines. At ito ay re-represent niya uli ang Rizal Province. Ito nga ay wala nang iba kundi si Lorraine Ojimba. Well, during the first time na lumaban itong si Lorraine, talagang pinag-usapan dahil nga sa galing, di ba? Another Black Beauty. Pero kasi, medyo nung unang laban niya, hindi ko alam kung nakasama siya sa semifinals eh. Pero isa siya sa mga talagang tinitingnan natin yung galing ng paano magsalita. Medyo mahihirapan siya kung hindi siya magre-repackage. Pero kasi sa nakita naman natin na talagang repackage talaga ang Lorraine. Kumbaga parang kung ikukumpara mo siya sa unang laban niya, ibang transformation ang nakita ko ngayon dito sa kanya sa photos ha. And then, I'm so excited. Excited ako dahil let's see kung paano niya talaga pinaghandaan ng Miss Universe Philippines. Ayun yung bongga doon, di ba? So, yan. Kaya, I'm so excited to her. Yes, laban yan. So, tignan natin kung talagang matutuloy siya dito. Pero alam nyo, dapat si Lorraine, sumali siya sa Miss Grand. Ganon. Pero siguro, dahil marami ngayon nakukuhang corona sa Miss Universe Philippines, baka
ma-appoint to. Kasi kung i-appoint naman siya, aba, pwede mo din itong dalhin sa sa Miss Cosmo. Pwede mo din siyang dalhin sa, tawag dito, sa Miss Supranational, yung mga ganon, di ba? Or kaya sa Charm, kung kaya. Pero I think Cosmo yung first choice. Ganon. Kasi yung mga beauty niya, parang hindi mo malalayo sa beauty ni Tata, di ba? So, yun. At matalino to, magaling kumuda. Kaya, laban yan. O, di ba? And then, para sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan ng lahat. Etong si Maria Atisa Manalo Panalo dahil balik hosting na. So, ayun nga, naiimbitahan ngayon si Atisa Manalo na mag-host uli sa iba't ibang klase ng pageant dyan sa Pilipinas. At ako, happy ako kasi ayun naman talaga yung ginagawa ni Atisa. Pero alam niyo, sa totoo lang, gusto kong mag-artista si Atisa Manalo. Kung mag-artista siya, kasi pwede siyang, I think, gumawa ng mga teleserye, yung mga ganon. Kaya lang siguro, hindi niya pa makompose yung sarili niya sa pag-artista. Kumbaga parang, hindi niya pa maisip na, pwede ba talaga ako mag-artista, yung mga ganon. Kaya, siguro sa hosting. Pero kasi, pwede din naman siya sa mga sa TV sa tulad ng Showtime ng mga ganon, no? Bakit hindi? So I'm so excited for Atisa, and then tignan natin kung ano nga ba ang kahihinat na ng karera ni Atisa after ng Miss Universe Philippines 2026. Di ba? Kasi syempre ngayon may duty and responsibility pa siya na ginagawa. Pero kung papasukin niya yung showbiz, bongga yan. Kayo ba, gusto niyo bang mag-artista si Atisa? Kasi parang feeling ko, kung pupost pa na lumaban ka sa ibang pageant, parang wala naman na siyang lalabanan maliban lang doon sa Miss World Philippines. Kaya lang, ang Miss World Philippines ay medyo mahirap yung na to, nung pageant na to. Kailangan talaga yung advocacy mo, yung alam mo yun, yung top, ganon, para manalo ka dito. So, medyo mahihirapan si Atisa. Pero let's see in the future, malay mo naman, gusto niya rin pala, di ba? So, hindi ko alam kung ano pang mangyayari. Pero eto ang mas kaabang-abang, Miss Sinulog 2026 Coronation Night, dahil magsasama ang dalawang reyna. Ito nga ay si, tawag dito, si Gloria Diaz at saka si Atisa Manalo, yung first Miss Universe natin, di ba? At saka yung last Miss Universe Philippines. Di ba? Ang bongga yan. So, syempre, pag nagkita sila, may mga chika-chika o mga ganon. At tingnan natin kung anong magiging reaction ni Gloria Diaz pag nakita niya si Maria Atisa Manalo Panalo, di ba? Kasi syempre, alam niyo, sa totoo lang, isa sa mga inaabangan ko talagang reaction lagi kay Miss Gloria Diaz. Gusto ko kung paano mag-comment si Gloria Diaz. Gusto ko yung mga lumalabas sa bibig niya kasi very real, di ba? Authentic talaga na parang kung ano yung reaction niya, yun talaga yung reaction niya. At bongga yun. But tignan natin in the future, di ba? So, yun. So, kung ano pa at sino kaya ang mga susunod pang ilalaban natin Miss Universe Philippines. Ay nako, exciting to ngayong taong 2026 kasi nga, di ba? Ang dami-dami natin naririnig nako, may mga magka-comeback daw, may mga candidates na talagang dapat nyo daw abangan. So, the more na may nangyari sa Miss Universe, the more na parang mas na tayo na, sige, keep going lang. Alam niyo, yun yung gusto kong mindset na parang, alam mo yun, na parang, sige, mekos-mekos sila. Pero kasi naka-top 5 tayo sa Miss Universe. So, kailangan nating magpadala ng candidates na, alam mo yun, napapalo ulit sa top 5 talaga. So, yun muna yung target natin. Pero kung meron tayong makukuhang candidates na, alam mo yun, pwede talagang maging Miss Universe maging Miss Universe, why not, di ba? So, yun. So, ngayon, makontento at maging happy muna tayo doon sa, dapat makonsistent natin yung top 5, tapos saka natin targetin yung corona. Ganon! Huwag kayong mag-alala. Marami pa namang magbabago na sa sitwasyon ng Miss Universe. Marami pang pwedeng mangyari. Lalo na, may hinaharap na problema si Kun-an at saka si Raul. Hindi sila pwedeng manatili dyan as long na hindi nila naayos yung mga problema nila. So, kailangan ayusin nila yung mga problema nila para maging bongga
muna, di ba? So, sa ngayon, parang feeling ko, darating tayo sa punto na magpapalit yan ng ownership. And then, tignan natin kung ano ang mangyayari. Pero dapat, lagi lang tayong handa sa mga pagbabago. Lagi tayong handa sa mga pwedeng mangyari sa Miss Universe. So, yan! Nakakaloka kasi, di ba? Anyway, good luck. Ito na nga. Para sa sumunod naman na chika, breaking news. Pinag-uusapan, sabing ganon. Wala nang magiging Miss World mula sa Pilipinas hanggat nabubuhay at pag-aari ito ni Julia Maury. Saan nyo naman nakuha yan? Kayo talaga ang hilig-hilig niyong gumawa ng mga eksena. Ako para sa akin, hindi ako naniniwala na wala nang magiging Miss World gano'n, na galing sa Pilipinas. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi kung may nakuha silang katulad ni Megang, na parang nagustuhan ni Madam Julia at hindi siya nakatanggi at no choice siya kundi gawin tong Miss World. So dapat mag-prepare din tayo na sa another set ng Reyna na ipapadala natin dyan sa Miss World. Kumbaga parang ang nakikita ko kasi dyan, hindi pa nakikita ni Madam Julia na kung sino ba yung pinakaswa na para sa corona ng Miss World from the Philippines. Kahit na ma-reviewin mo naman yung mga pinadala natin, hindi magagaling silang lahat, to be honest. At in fairness naman sa mga Miss World beauties natin, talagang lumalaban sila. Pero kasi dapat maintindihan mo din yung value na kung bakit ito ang pinuputungan ng corona, di ba? So ako para sa akin, meron at meron yan. Ganyan din yung sinabi natin doon sa Miss Grand. Nako, never tayong mananalo dyan kasi ayaw ni Mr. Nawat. Pero tingnan naman ninyo, dapat naging motivation na ninyo yan Kung sa Miss Grand nga di ba? Na parang halos isumpa na ninyo. Pero ngayon mahal na mahal ninyo dahil naibigay yung corona sa atin. At hindi lang one, twice pa. At isipin ninyo, kung ang Grand hindi pa nila pinapanalo ang Thailand. Kung tutuusin, pwede naman nilang ibigay, di ba? Pero naunahan pa natin. Dumating tayo sa punto na, sige, ibibigay ko na yan kay Philippines. Ayun yung ibig kong sabihin. Di ba? So, dapat maintindihan natin yon na darating at darating yung araw, may isang girl na darating dyan na hindi nila matatanggihan at ipuputong nila ang corona sa ulo ng babaeng to. From the Philippines, di ba? So, hindi ako naniniwala dyan. In 73 years, may nakuha tayong isa. Ang Thailand nga, in 73 years, 73, pero isang beses pa lang din sila nanalo at dumating si Oppo at siya yung pinalad. And then, looking forward uli ang Thailand, looking forward uli ang Philippines for every year. Ang problema lang kasi, masyado kayong naiinip. Hindi kayo nagiging masaya sa mga nakukuha nating placement. Kasi kung iisipin mo, 120 candidates, pero namamayagpag yung Pilipinas, pumapalo sa top 8, pumapalo sa dulo ng competition, especially Krishna. Etong laban lang ni Krishna, parang kung iisipin mo, kung wala lang talaga si Oppo, kay Krishna mabibigay ito Pero competition ganun talaga. So dapat magaling yung gamer natin, magaling yung national director natin kung paano siya pipili. Yon. So yun. Ako naniniwala ako na meron at meron. Malay ninyo, itong taon na to, makakorona tayo ng the best and may padala natin sa Miss World. So, dapat lang kasi maintindihan talaga ng national director na ano ba talaga ang target? Ano ba talaga ang hinahanap? Huwag ka lang magpadala ng kandidato dahil yun yung gusto mo, dahil feeling mo, eto na, yung ganon. Dapat alamin mo yung root niya, kung paano to naging Miss World Philippines, di ba? Kung bakit siya pumunta sa Miss World Philippines. Yun yung akin. Ganon! Nakakaloka! Anyway, good luck. At ito ang sumunod na chika. Ito daw, si Kun An daw, yung JKM. Magsasara na daw hanggang January 26 na lang daw ang airing dito nga sa Thailand. Meron kasi sa cable. Sa cable namin meron JKN 18 So isasarado na yung station na to dahil nga sa problemang hinaharap ni Kun An. So hindi ko alam kung
kung magre-renew ba, kung babalik ba, so kung tuloy-tuloy na ba yon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari dyan. Pero kasi sa problemang hinaharap ngayon ni Kun Ang, ayun nga lang, medyo nakakalungkot yung naririnig natin yung mga ganito. Kasi yung JKN, pangalan yun ni Kun An eh. So, hindi ko alam kung papalitan ba ng gobyerno or kung ano man ang mangyayari dyan, kung tuluyan na bang mawawala ang JKN. So, alam nyo sa totoo lang, si Kun An, tagumpay siya kung paano niya inangat yung sarili niya. Pero, siya na rin ang nagpabaksak doon sa nakuha niyang tagumpay. At doon ako nalulungkot na parang nasanay na kasi siya sa buhay na ganito tapos babaksak siya. Talagang nakakaloka. Alam mo yun, yung parang kulang na lang, oh my gosh, di ba? Kung iisipin mo. Pero kasi nilagay niya masyado sa ulo yung karanyaang di ba? Hindi ba katulad ni Mr. Nawat na kung titignan mo si Mr. Nawat, di ba? Parang feeling ko ang yaman-yaman ni Mr. Nawat, pero ang simple-simple. Kumakain lang siya dun sa kung saan. Nakita ko nga yan dun sa saan ba to? Sa Wahim, nakita ko siya sa Wahim, kumakain siya doon sa food court. Samantalang ako, kumakain ako dun sa Pero kung di isipin mo, mas hinahangaan ko talaga si Mr. Nawat. Tapos, sumasakay siya sa bus. Sa bus ng mga Miss Grand, hindi siya nagdadala ng kotse. Pre-kotse naman siya. Actually, hindi ko pa nga nakikita yung kotse talaga ni Mr. Nawat Lagi ko kasi siyang nakikita doon na sa MJI Hall. Nandoon na siya. Kung halimbawa, may event sila ngayon, 7 o'clock pa lang nandoon na yun, nakatambay na yun doon. So, paikot-ikot lang siya doon, pero kasi di ba yung ibang may-ari, Diyos ko, sila yung late na darating at ramdam mo na nandiyan na sila kasi may mga bodyguard pa, tapos may mga ramdam mo yung, ay, andyan na sila kasi yung sasakyan, di ba? Bababa pa, o bongga. Si Mr. Nawat hindi ganun Si Kun An ganun siya. Oo, saka si Kun An kasi medyo may pagkamayabang. So yun, yung alam mo yun, mabait siya in person pero minsan maluloka ka sa kanya. Dapat yaman-yamanan ka para para may amiga kayo, ganon. Pero ako naman, nakakalapit naman ako sa kanya. Kaya lang hindi ko kasi favorite sila. Yung yung parang wala lang, titignan mo lang. Ganon. Ako kasi, mas hinahangaan ko talaga si Mr. Nawat. Si Mr. Nawat sa lahat ng mga saka si Puy, si Kun Puy, yung TNP, yan, hinahangaan ko kasi very humble, very down to earth. Pero si Mr. Nawat, very hardworking talaga. Maaga pa lang talaga nagtatrabaho na siya, para siyang Chinese, charot. So, yan. But, ayan, sa JKN, good luck. I wish na sana ma-recover lahat ng pinagdadaanan nila ngayon ay maayos. Ako talaga, wini-wish ko yun sa kanila na sana kung ano man yung hinaharap nilang sitwasyon ngayon ay ma-settle nila ng maayos. Kasi syempre, wala namang may gusto na kahit sino na parang, ay, naku, buti nga sa'yo, ganyan yung nangyari. Dapat huwag ganun yung pananaw natin. Kasi yung nangyayari sa kanila, hindi naman din nila yung ginusto. Kaya lang nabihasa na siguro talaga sila doon sa tagumpay na meron sila. Kaya nga dapat ang tagumpay, lagi mo lang yan ilalagay sa tama. Hindi yung ilalagay mo siya sa ulo mo at magiging mayabang ka na. Diba? So, yan! Ay, nako, gano'n talaga ang buhay, laban lang. Anyway, so good luck kay Kun An, good luck kay Mr. Raul, at good luck sa lahat. Diba? Anyway, ayun guys, ano ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Diyos ko, naloka talaga ako. So maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.